Ayan. Okay, number one. Number one, which literary work by Geoffrey Chaucer, ayan po, Geoffrey Chaucer, is a collection of stories told within a frame narrative by characters from various social classes and professions? A. Iliad and Odyssey. B. Proclamation of the United States. C. State of the Nation. D. The Canterbury Tales. So, na-discuss ko na to before, di ba? Basta Chaucer, 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 ang sagot po ay letter D. The Canterbury Tales. Ayan po. Ano ba yung Iliad at saka Odyssey? So, ito guys, ito yung epic poem po ito by Homer. Ayan, so lumalabas din to siya by Homer po. Ayan. Yung Iliad po, nakafocus yan sa Trojan War, while yung Odyssey naman po, yan yung journey ni Odysseus. Ayan. Next, Proclamation of the United States, State of the Nation, wala yan siya. Okay, next question po, number 2. Pa-comment po na answers natin sa question number 2. Okay, number 2, which pen name ang hinahanap po natin? Pen name ni William Sidney Porter, used as a writer known for short stories with surprise endings such as The Gift of the Magi, Cabbages and Kings, and The Last Leaf. So guys, basta William Sidney Porter po, siya po, ang ginamit niya pong pen name ay O. Henry. Ayan, letter D, O. Henry. Ayan po yung pen name ni William Sidney Porter. American writer famous for his short stories to siya guys. Ayan po. Yung A, Mark Twain, hindi po siya. Kasi yan yung pen name ni, eto, pen name yan ni Samuel Langhorne Clemens. Samuel. Samuel Clemens na lang, ayan. Samuel Clemens. Si George Eliot naman, hindi rin siya kasi yan yung pen name ni Mary Evans. So, babae si George Eliot, guys. Kasi that time kasi, way back 19th century, guys, no, masyadong dinidiscriminate yung mga babaeng writer po. Kaya gumamit si Mary Evans ng pen name na George Eliot po. Mary Ann Evans. Ayan, ang pangit ng sulat ko, guys. Si Longfellow naman, yan si Henry Wadsworth Longfellow. American poet, American poet po ito. Ayan. Okay, next question po, number 3. Number 3. Yes po. So may reviewer pa ako nito, guys. So if gusto nyo pong i-avail, just message me po sa Blue Up, search Sage LPT. 6,900 questions yun siya ng Prof. Ed at saka Gen Ed. Meron din for social studies major dyan, mga kasuksay. So if paras tayo ng major, pwede din po kayong mag-avail ng reviewer ko sa major po. Okay, number 3, what part of the computer is considered its brain? Its brain, guys. So, hindi yan siya. Tanggalin na natin si hard drive. Hindi po si hard drive. Si hard drive po, yung HDD or SDD natin, yan po ay responsible for storing data. Ayan, storing data. Storing data, ayan po. Ito naman si RAM, yung random access memory, hindi rin siya kasi yan yung RAM kasi, yan yung short-term memory. Yan yung temporarily in-store natin dyan yung data. Okay? Next po, tanggal din si letter D. Letter D. Si GPU or Graphics Processing Unit. Tanggal po siya kasi yung Graphics Processing Unit or GPU, yan yung specialized hardware primarily used for rendering graphics. Okay? For graphics at saka images to siya. Ayan, graphics. And answer po natin letter C, CPU or Central Processing Unit. Yan po yung tinatawag natin na brain of the computer. Bakit? Kasi andyan guys yung mga instructions, process data, ayan, pati yung mga calculations na nagpa-perform yan ng calculations para yung mga program ma-allow yung mga programs at saka yung operating system na mag-function. Okay. Okay, next question po tayo, number 4.
Number four, which stage of in this industrialization introduced automation and robotics in manufacturing? Ito guys, ang keywords natin, automation and robotics. Tanggal na dyan si First Industrial Revolution. Kasi dito sa First Industrial Revolution, dyan lang yung sa ano, tawag dito, STEM engine, steam engines po. Sa STEM engines po yan siya. Ayan. Tsaka yung sa focus lang yan sa manufacturing ng textiles. Ayan guys, sa textiles ay iron production. Ayan, yan yung pinakauna. Then yung pangalawa, second industrial revolution, tanggal din siya. Kasi yung second industrial revolution, para maalala natin to, ito na yung sa electricity at saka steel. Ayan, electricity. So I believe na-discuss na natin to before. Electricity at saka steel. Yung third industrial revolution naman, yan na guys, yung sa automation at saka robotics. So ang answer po dito sa number 4 ay letter C. Third industrial revolution. Ayan. Yan na po yung tinatawag nating digital revolution. Ayan, dyan na po introduce yung automation, robotics, at saka yung computer. Guys, yung computer, dito rin. Computer. Sorry sa sulat ko, guys. Ayan, computer po, yan. Okay, yung pang-apat naman, Fourth Industrial Revolution, dyan na guys, yung AI. Ayan, yung AI, di ba? Meron na tayong artificial intelligence. Ayan, napakadali na lang ngayon na maghanap ng mga information, di ba? Using AI. Or yung tinatawag din natin na LAT. Okay, LAT. Ano ba yung LAT? Ano yung LAT? So, ay, LAT, mali. Bakit LAT? Ayan. IoT. IoT. Yan po yung Internet of Things. Okay? Internet of Things. Ayan. Next question na po tayo, number 5. So, ito, parang na-discuss na rin natin to before. Ayan. Number 5, what is the correct hierarchical order of taxonomy from the broadest to the most specific? 'Di ba meron tayong mnemonics nito, guys? So, sinong nakakaalam ng mnemonics? Pa-comment po ng mnemonics natin para maalala po natin. So, ang mnemonics po natin ay Dear King Philip, ay yung haba pala niya, guys, no? Dear King Philip, come over for good spaghetti. Ayan. O, spaghetti or soup. Ayan. For good spaghetti or soup. Ayan, pwede siya. So, Dear King Philip, come over for good spaghetti or soup. So, ang answer po natin dyan ay letter C. Okay, next question po. Next question, number 6. Okay, na-discuss na natin to kanina. Number 1, di ba? Who is the author of the Iliad and Odyssey, the legendary myths of Greece? Ang answer po natin ay Homer. Ang isa pang lumalabas dito kay Homer, guys, yung mythical geographer. Siya din yung mythical geographer. So, isulat nyo yan dyan sa mga papel nyo. Si Edgar Allan Poe naman, ang lumalabas dito sa kanya, guys, kung sino ang sumulat ng, so isulat ito, Annabel Lee. Kung sino yung sumulat ng Annabel Lee, si Edgar Allan Poe po yun. Okay? Edgar Allan Poe. Si Dante naman siya yung sa Divine Comedy. Divine Comedy. Ayan. Si Protagoras po. Si Protagoras naman, siya yung ancient Greek philosopher and siya guys yung sa man is the measure of all things. Ayan. Man is the measure of all things. Siya yung nagsabi niyan, guys. Okay, next question, number 7 po. Number 7, pa-comment na answer natin.
May nabudol dito sa number 7. May nabudol. Kasi dalawang question kasi ito na lumalabas. Pero guys, nag-iiba sila sa ano, sa options. Sa options, minsan wala yung isa. Okay, okay, number 7. Tanggal na dyan. Ay, okay. Number 7, which group of marine organisms is responsible for causing red tide? Yung nagkukos ng red tide, guys. Sino ba dito? Tanggal dyan si bacteria. Hindi naman si bacteria yon. Obvious na, no? Hindi si bacteria. Next, tanggal din si molas. Ayan, molas po. Tanggal din siya dyan. Kasi yung molas, guys, yan yung mga seashells natin, yung mga clams, mussels, ano pa, talaba, di ba? Oyster, tahong, ayan. Allergic ako dyan, charis. Okay. Yan yung mga ano, yan yung nako-contaminate dahil sa red tide. Then pag kinain natin sila, magkakaroon tayo ng magsakit, di ba? So, bawal siya kainin. Ito, pag may red tide, bawal siya kumain nito. So, usong-uso to sa amin kasi nakatira ako malapit sa dagat. Ayan. Ayan po, it's either letter A or letter B. Guys, specific po tayo. Minsan, wala si dinoflagellates dito. Si algae yung nandyan. Pag wala si dinoflagellates, ang answer po si algae. Pero, andito man si dinoflagellates. So, ang answer po natin, dinoflagellates po. Okay? Yan yung pinaka-specific na organisms po responsible for causing red tide. Okay? Ano ba yung red tide? Red tide, yan yung red tide is caused by rapid growth of harmful algal blooms. Okay? Is yung certain or yung specific species po of dinoflagellates. Ayan. Yan yung pinaka-specific. Okay. Yung algae, kapag wala si dinoflagellates, yung answer po ay algae. Kasi si dinoflagellates kasi si dinoflagellates kasi type of algae siya, guys. Okay, type of algae siya. Okay, next question po. Next question number 8. Ang hilig ni PRC sa mga ganito, sa mga chronological order talaga. Nung last SEP, maraming chronological order, siguro mga 4 questions siguro 'yun, 3 to 4 questions ganun. So dito guys, what is the correct chronological order of Jose Rizal's major literary works from earliest to latest? So ano bang pinaka-early? Ang pinaka-early guys, Noli Me Tangere kasi 1887 po siya. Okay? Noli Me Tangere followed by El Filibusterismo. So ayan na, letter C na po ang answer. Letter C. Followed by El Filibusterismo, then yung pinaka-last mi ultimo, adios kasi 'di ba sinulat yan ni Rizal sa tawag dito sa mismong execution niya na. Okay? Yung No Limit Tangere guys, saan siya na-publish? Okay? Saan na-publish ang No Limit Tangere? Pa-comment po. Saan na-publish ang No Limit Tangere? Okay, very good po. Berlin, Germany. Okay? Berlin, Germany. How about yung El Filibusterismo? Saan siya na-publish? El Fili, saan? Okay, very good. Gent, Belgium. Ayan, ayan. Tapos ito naman, yung Mi Ultimo Adios, yan yung a farewell poem written on the eve of his execution. Ayan. Okay, next question po tayo, number 9. Okay, number 9. What best describes a food web? Food web. Okay, very good po. Ang answer po natin, letter C, a network of interconnected food chains showing multiple feeding relationships.
Yung letter A, ano yan siya? Food chain. Itong letter A po ay food chain. Ayan, a sequence of organisms that feed on one another. Basta sequence siya, food chain po. Kasi pag sequence, linear po yon. Linear representation of energy flow. Ito kasi pag interconnected, meaning ano talaga siya, intertwined, ganun. Sa ano po yan, food web po. Okay, next comment na answer natin. Okay, dito maraming nalito dito sa number 11. Which Sustainable Development Goal, SDG, aims to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. So meron po tayong 17, di ba? 17 SDGs. Okay, letter A, peace, justice, and strong institutions. B, industry, innovation, and infrastructure. C, sustainable cities and communities. D, life on land. So isa-isahin natin to siya guys para maintindihan ng lahat. Okay, unang tanggalin natin dyan si letter D, life on land. Kasi yung life on land, guys, nakafocus lang siya sa pag-protection, sa pag-protect, restoring, promoting, ayan, ng ating mga terrestrial ecosystems. Yung mga forest natin, ayan, dyan po si life on land. Yan po si life on land. For example, yung sa successful reforestation ni Costa Rica, 'di ba? Nag-ano sila, nagtanim sila ng mga puno. Ganun po 'yon. Dito under 'yon sa life on land. Next naman natanggalin natin letter B, industry, innovation and infrastructure. Bakit siya tanggal, guys? So kasi itong letter B, guys, naka-focus lang siya sa ano, sa industrialization. Sabi niya na nga industry, 'di ba? Industrialization, ayan, mga infrastructure development at saka mga technological innovation to siya. So para yan sa ano, para mag-boost yung economic growth at saka makapag-create pa ng more jobs. Okay? Next, it's either letter A or letter C. So tanggal na dyan guys si letter A. Ang answer po natin dito ay letter C. Bakit tanggal si letter A? Yung peace, justice, and strong institutions. Kasi ito siya guys, no, naka-focus lang siya sa pag-promote ng peaceful, inclusive societies at saka ano, justice guys, sa justice. Para ano guys, related to siya sa governance, okay? Sa governance po, 'di ba? Para ma-reduce yung mga violence, ma-improve yung human rights, okay? Para magkaroon ng peace, justice. Ayan. So answer po natin dito yung letter C po. Si letter C, yung sustainable cities and communities, yung goal po niya is gawin yung mga cities natin, yung mga human settlements na maging inclusive, safe, resilient, at saka sustainable. So para ma-improve yung mga ano, yung mga house, maging affordable yung mga housing, sustainable yung transport, ayan. Para ano guys, bakit kailangan? Kasi para ma-tackle yung pollution at saka yung mga traffic at saka yung mga housing issues. Ayan, ayan po. Yan po yung sige, wala na akong question dito pero mag-add ako ng question kasi para ano, may time pa naman tayo, guys. So, ayan, sino yung Tandang Sora? Known as Tandang Sora po. Ayan, mag-drills tayo. Sino yung known as Tandang Sora? Ayan, Melchora Aquino. Melchora Aquino po siya. Melchora Aquino. Ayan.
Yung Lakambini of Katipunan. Sino yung Lakambini of Katipunan? Lakambini of Katipunan. Ayan, ayan. Gregoria de Jesus, yung asawa ni Andres Bonifacio. Okay? Yung asawa ni Andres Bonifacio, si Gregoria. Siya yung Lakambini of Katipunan. Ayan. So ito guys, wait lang. Yung meron kasi tayong tatlong Joan of Arc. So una, si Ilocana Joan of Arc. Sino yung Ilocana? Para hindi tayo malito dito. Tatlo to eh, yung tatlong Joan of Arc. Ilocana Joan of Arc. Pag Ilocana, si Melchora Aquino pa rin po. Ay, sorry, sorry. Pag Ilocana, Gabriela Silang. Gabriela Silang. Ayan, Gabriela Silang. Ayan. Pa-take note yan guys ha. Pa-take note itong silang tatlo para hindi kayo malito dito kasi nakakalito tong tatlo eh. Next, yung Tagalog naman. Tagalog, Joan of Arc. Pag Tagalog, ayan si Kahabagan or si Ageda. Ageda, Ageda or Agueda, Kahabagan. Kahabagan. Ageda, Kahabagan. Okay, last, Visayan, yung panghuli natin. Ano to? Parang Powerpuff Girls lang ah. Tatlo sila eh. Visayan, Joan of Arc. Sino yung Visayan? Si Magbanwa. Ayan, Magbanwa. Or si Teresa Magbanwa. Ayan lang po. Ayan, so wala na akong question dito, guys. Maraming maraming salamat po. Bukas po ulit. So magla-live ako bukas po ulit. Ang tagal ko hindi nag-live. Ngayon lang ulit. Ayan. So, kita-kita po tayo ulit bukas. And maraming salamat po. Ayan, good luck. And sana maraming mag-top notch at saka magkaroon ng mga high ratings po dito sa mga viewers ko. Ayan, maraming salamat po. Mga 1 p.m. bukas. 1 p.m. Ayan. Bye-bye po.